Follow up mga kababayan. Kasi ah, napapag-aralan natin at nakikita natin. Alam ninyo itong si Mayor Magalong ng Baguio City. Alam ninyo, matagal-tagal na rin eh. Hindi ito hindi ito pumapabor. Di ba? Galing din siya ng ICI tapos nag-resign. Alam nyo kasi isa yan sa mga hindi pumapabor para maimbestigahan ang mga korupsyon ng mga Duterte sa region ng Davao. Alam niyo mga kababayan, ang partisipasyon nito ni Mayor Magalong ay malaki. Lalong-lalo na dito sa mga aktibidades ng Duterte. Kasi appointed ni Digong dati yan eh. Tapos itong ang pagtatago ni Bantag sa sino ba itong isa? Itong sa Iglesia ni Cristo. Malamang yan ay tinatago. Malamang yan ay tinatago ng Iglesia ni Cristo ni Eduardo Manalo. Kaya mga babayan, ang ating sitwasyon ngayon, ang ating sistema sa mga nangyayari, kumbaga sa operasyon ng sindikato, karambula. Kaya nga, ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos ay talagang mahihirapan dahil samut-sari ang mga kaso at mga aktibidades at mga koneksyon. Katulad ng pagkamatay ni Cabral, di ba? Alam nyo mga kababayan, kung pag-iisipan nyo, pag-didikit-dikitin ninyo ang mga nangyayari, talagang solid na itong sindikato sa gobyerno. Hindi na mismo gobyerno ang sinasabi natin na nagpapalakad. Sindikato na talaga ng mga politiko. Isipin niyo si Mayor Magalong, tapos sabayan pa nito ni dating Gobernador Chavit Singson. O, di ba? Mga ano yan, mga expert yan ng mga sindikato at kriminal, mga expert yan. Sa totoo lamang. At nakikita nyo rin ng ibang mga vloggers kagaya ni Toto Kausing. O, di ba? Kung ano-ano rin ang lumalabas sa bunganga. Nahahawa na siya kay J. Duling Sunsa na kung anong mga gustong isabihin. Hindi natin alam kung ito ay bayad na rin. Nangungulikta na rin ng pera. Kasi ngayon, malakas ang daloy ng pera ngayon galing sa Duterte troops at sa mga kaalyado. Lalong-lalo na rin dito sa sumusuporta sa kanilang kaalyado nilang China Triad. Mga kababayan, hindi madali ang inaano ni Presidente Bongbong Marcos ang hinaharap. Hindi talaga madali. Kahit sino pa maging presidente, hindi madali ang magiging laban. Dahil ang sitwasyon natin, karambula ito ng mga sindikato at kriminal na politiko eh. Talagang tayo, nahahawakan. Tama nga si Kaper Silapid. Talagang marami siyang sinabi noon, marami siyang binulgar na talagang tama siya. Hindi nga siya nagkamali na ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay nasa bingit ng bangin. O, di ba yung bangin? Nakita nyo na bangin ng Baguio City. Sinampulan na. Baka nga si Cabral, buhay. Kung nasaan sa ibang bansa, ang hinulog doon na patay, dati ng patayan siguro, binayaran o. Hindi natin alam, di ba? Maraming espekulasyon na hindi na pwedeng pagtiwalaan ng ngayon, ng mga operatiba o mga investigasyon kasi maraming kumukontrol, maraming kumukontra at maraming humaharang na mga konektado at may koneksyon sa mga sindikato at kriminal na politiko. Kaya Pangulong Bongbong Marcos, kung maaari, unahin yung Davao. Unahin ang tropang Duterte, lalong-lalo na yung China Triad na yan. Dapat kaagad yan, mabuwag. Dahil yan ang unang suporta at ang mga advisor ng Duterte hanggat ngayon ay mga Chinese, mga China Triad, mga expert yan sa mga pagiging sindikato at kriminal. Yan, totoo yan.
Dapat yan ang unahin na pulbusin ng ng opensiba ng military at mga PNP. Yung Davao, halughugin yan. Talagang birahin ng pinagkakutaan niya. Yan si Tata Sala sa Davao ngayon na nagkakaroon, lumalabas na naman ang pangalan. Si Tata Sala, maraming koneksyon yan sa mga rebelde, sa mga sindikato at kriminal, katulad ng Duterte. Ano na yan maraming mukha yan. Ngayon, kung lagi na lamang katatakutan ng mga yan, kung laging iisipin natin ng takot, walang mangyayari sa ating bansa sa Pilipinas. Pangulong Bongbong Marcos, double time. Nandito kami, nakasuporta kami sa iyo. Marami kami sumusuporta sa iyo. Gusto namin ang ang ginagawa mo ngayon. Gusto namin ang pamamalakad mo ngayon. Sa totoo lamang. Kung kinakailangan bigwasan itong mga sindikato at kriminal ng mga matitinding laban, ibigay na. Huwag na magpatumpik-tumpik at huwag na magdahan-dahan. Dahil napapaligiran ka ng mga hudas, ahas, buwayan, linta, mga sindikato at kriminal at hindi sila titigil na mapabagsak ka talaga. Sa totoo lamang. Lalong-lalo na itong China. Grabe ang pagsusumikap na mapabagsak ka at mapalitan ni Sara Duterte. Na kahit sa huling patak ng dugo, hindi kami papayag na makabalik ang Duterte. Kahit anong laban, ibasura ang Duterte. Itapon sa China. Pinakaayaw namin na makabalik. Kahit sino maging presidente, huwag lamang ang Duterte. Dahil nandyan nakaugat ang kasamaan at galing sa China. Sa totoo lamang. Ayaw namin maging probinsya ng China at ayaw namin mahawakan kami ng China. Ha? Pangulong Bongbong Marcos, double time. Huwag ka rin magtitiwala dyan kay Magalong. Huwag ka rin magtitiwala dyan kay Chavit Singson. Uray. Agyan na dyan Ilocos Sur. Ha? Baguio ken Ilocos Sur. Ilocano met. Saan ka de? No makaawat ka ta Ilocano, nasaya at pay. No ha ka makaawat, jak am. Ngem taga original ka nga taga Ilocos Norte. Sungaron nga amo ko na amo lang ti agsao ti Ilocano. Siya hangak na Ilocano ngem amo ko ti agsao. Ay, ito nga natin ito nga ang advantage natin siyempre sa mga lingwahe. Siyempre, total, alam na rin naman ng taong bayan, ganyan. Pagkalayas, alam mo ang lingwahe. Kaya nga, mahirap, alam namin mahirap ang kinalalagyan mo, Presidente Bongbong Marcos, dahil kahit sa Norte, maraming kalaban ka dyan. Katulad ng Magalong, Singson, Gloria Macapagal Arroyo. Marami dyan kahit sa Pangasinan. Kasi nasasagasaan mo na ngayon ang kanilang mga operasyon, ang kanilang pinagkakakitaan, ang kanilang mga yaman. O, di ba? Kaya Presidente Bongbong Marcos may 3 taon pa na natitira. Sana naman anuhin na natin yan. Trabahuin na natin ang mga mapagkakatiwalaan ng mga dyan sa Armed Forces of the Philippines at sa PNP. Hindi na dapat na pinapatagal pa yung mga sindikato at kriminal sa Davao. Dahil ang Duterte talaga never talagang luluhod yan, never talagang titigil. Ang problema kasi, Pangulong Bongbong Marcos, ang mga kalaban mo ay ubod ng traidor. Hindi lalaban ng mga parehas yan. Lalo-lalo na may kaalyado silang China. Mga sindikatong China 3 yan. Diyan sila nagkapera, diyan sila sumikat, at diyan sila yumaman. Kaya ngayon, binabangga ka na. Wala nang mga hindi na mapagkakatiwalaan yung mga nakapaligid sa iyo. Ultimo nga, mga tulpo, di ba? Nakapunta lang ng Senado, tahimik na. Ang sarap na ng buhay. Pera. Nakahiga na sa kayamanan, kasikatan. Ngayon, naglalaro na. Hindi na mapagkakatiwalaan. Yan ang mahirap sa mga ganyan.
Hindi mo alam kung sinong kakampi mo ngayon. Kaya sa taong bayan ka sumandal, Pangulong Bongbong Marcos. Number 1 ang taong bayan na sumusuporta sa iyo dahil hindi ka namin pababayaan kung ano man na laban ang gusto nila. Sana makarating ito sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. Laban! Ipaglalaban namin, ipaglalaban ka namin, at lalaban kami. Maraming salamat, mga kababayan.